Okay, magandang gabi po mga kababayan, mga kadidiya sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon din sa ating mga kababayang OFW at seafarers sa iba't ibang mga bansa at yung mga kababayan nating permanent residents sa bansang kanilang tinutuluyan. Ano po? Magandang gabi po sa inyo lahat. So ito po ay isang maikling video po lamang na ating ginawa, no? Dahil tayo hindi makakapag-live bukas. So meron po kasi tayong nalamang issue patungkol dito kay Mayor Magalong. Kanginang umaga lang po, kasama ito sa topic namin at ito'y binigkas ko sa kanila na kung saan at tayo po'y nagtataka kung bakit doon sa isang instance ng press briefing o press con ni Mayor Magalong, nasa likuran niya si Kumar. So batid naman po natin na itong si Kumar, ano po ito, close masyado dito kay First Lady, no? La Maria Luisa Liza Marcos, di po ba? So alam natin na tao ni Liza Marcos Kumar. So tayo po kasi nabigla, bakit nasa likod ni Mayor Magalong itong si Kumar? Alam natin na ang krusada po ni Mayor Magalong good governance. So ito lately lang po napag-alaman natin, no, na si Mayor Magalong pala ay ginawang advisor ni Bobong Marcos para sa kanyang ginawang independent investigating o investigation commission na mag-iimbestiga para sa flood control. So kaya pala nakakapagtaka na kasama si Kumar, yung pala dahil po doon. So yung pala po kuha marahil sa Malacanang at siya ay nag-speech dahil kinuha siya. So kasama siya doon sa investigating team at siya ang itinalagang special advisor ng Malacanang para sa investigasyon o yung independent committee para imbestigahan yung anomalya o korupsyon sa flood control. Pero ang nakikita po natin dito na kaya siya kinuha bilang special advisor at kinumbinsi, para tumahimik na, para hindi na po siya bato ng kung ano-ano mga salita against the administration, against the allies of the president. So ito po yung nakikita nating dahilan. Mag-iimbestiga sila at pero syempre dahil siya special advisor na hawak na ng Malacanang, mukhang magkakaroon na po ito ng pagbabago, no? Imbis na diretso o yung tuwid yung daan, sigurado po magkakaroon na po ito ng kaliwat kanan ng mga intersections, no? Para na sa ganon makaiwas o maiwasan yung mga posibleng mabangga. So kaya po mga kababayan, nakaka-alarma po ito. Dahil kung ikaw yung naghahangad na marisolba itong korupsyon at yung anomalya, hindi lang po sa flood control, sabihin natin, pangkalahatan na. Hindi ka basta papayag na maging bahagi ng investigating team. Kasi kung ikaw yung may hawak ng ebidensya na sinasabi mo patungkol sa korupsyon ng mga kongresista, patungkol dyan na sa flood control, patungkol sa ayuda, no? Mas mainam po para kay Mayor Magalong yung maging resource person para nang sa ganon mailantad niya ng mabuti, maayos yung mga ebidensya. Kesa po magiging special advisor ka, magkakaroon ka ng limitasyon, particular po doon sa exposition on how will you expose totally 100%
the corruption in government. Kung ikaw ay bahagi o ginawa kang bahagi ng investigating team na kung saan alam natin lahat, no, na yan ay kaya ginawa para magkaroon ng derailment, para po maitawid yung ibang mga malalaking taong involved sa korupsyon. Kaya po nakakalungkot dahil nga tinanggap ni Mayor Magalong yung alok sa kanya bilang maging special advisor. So halos parehas na sila ni Vico Sotto. Na si Vico Sotto nagpakyut lang dun sa Kongreso. Nagsabi lang na sinungaling ang mga Diskaya, pero wala naman siyang sinabing patotoo. So parang nandun lang siya para mamulitika. Nandun lang siya para sirain yung reputasyon o i-discredit yung affidavit o yung mga statement na ipinahayag ni Curly Diskaya. Pero wala siya sinabi kung ano yung totoo. Kasi kung nagbintang ka ng sinungaling yung isang tao, alam mo yung totoo. Di dapat sinabi mo yung totoo. Wala, nagpakit ka lang. So parang ganun na halos ang nangyari. So kitang-kita natin ngayon, no, na kung paano sinisira ng gobyernong ito. Ultimo, pati itong mga nag-aadvokasya ng good governance, nawawala na po. No? So tayo yung ating pag-asa sana, lalo ako, personally po, yung pag-asa na mailantad ni Mayor Magalong yung lahat ng ebidensya sa Kongreso, wala na po. Hindi na po mangyayari. 100% po yan. Hindi na po matutuloy yung paglalantad ni Mayor Magalong ng kanyang mga ebidensya sa Kongreso. Dahil tinanggap niya yung pagiging bahagi, no, ng investigating team para sa anomalya o korupsyon. So kaya wag na po tayong umasa. At sigurado po tayo dyan na yung magiging resulta hindi na po kaaya-aya para sa sambayan ng Pilipino. So yun lamang po. Maraming salamat po. Yung mga nais mag-subscribe po sa atin, maraming salamat. So magandang gabi and God bless po sa inyong lahat.